The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves or 2 young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit in the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, my master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you prepared in the sight of all the peoples, a light for the revelation to the Gentiles, and glory for your people, Israel." The child's father and mother were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted, and you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, and of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived 7 years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kumusta po ang inyong Pasko? Marami po ba kayong na-receive na Christmas gifts? Ano yung pinakamaganda or yung pinaka-valuable na Christmas gift na inyong na-receive ngayong Pasko? Naalala ko nung ako po'y bata pa kaming magkakapatid, nagsasabit kami ng medyas doon sa aming Christmas tree kapag ka December 24. Tapos pagdating ng alas 7 ng gabi, patutulugin kami ng aming mami at daddy. At pagsapit ng alas 12 para sa Noche Buena, ay titignan na namin yung aming medyas doon sa Christmas tree. At makikita namin na meron na ngang laman na mga laruan, chocolates, or minsan pera, yung medyas na aming nilagay doon sa Christmas tree. Sabi ng mamit daddy namin sa amin ay, ang naglagay daw doon ng mga regalo na yon ay si Santa Claus. No? Kaya't paniwalang-paniwala kami habang lumalaki kami kay Santa Claus. Dahil nga tuwing December 25, tuwing Noche Buena, sa hating gabi, ay merong regalo kaming natatanggap mula kay Santa Claus. Pero kahit naman matanda na tayo ngayon, siguro, ay may mga Santa Claus pa rin sa atin dito. May mga nagbibigay pa rin sa atin ng mga regalo. Hindi lang para sa akin, well, for all of us.
kung ating pagmumunihan ang taong ito, marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil marami tayong natanggap na regalo, na grasya sa ating buhay. Ngayong taon nga lang na ito, naging mahirap at punong-puno ng pagsubok ang taong 2020 para sa atin. Marahil hindi ganoon kadami or kagara ang mga natanggap nating mga regalo ngayong Pasko. Marahil marami nga sa atin ay hindi nga nakatanggap ng kahit anumang special na regalo ngayong Pasko. Doon po sa aming lugar sa Bulacan, pag Christmas morning, nakabihis na ng magagara yung mga bata para mag-ikot-ikot sa mga bahay-bahay at bisitahin ang kanilang mga ninong at ninang. Malamang ngayong pong taong ito ay hindi nila nagawa yon dahil nga sa pandemya. Bawal lumabas ang mga bata, kaya doon lamang sila sa bahay. Well, unless kung i-Gcash ng kanilang mga ninong at ninang yung aginaldo para sa kanilang mga inaanak. Pero ngayon talagang mahirap ang taong ito. Kailangang maghigpit ng sinturon ang marami dahil mahirap ang buhay. Marami ang nawalan ng trabaho at yung iba ay ngayon pa lamang unti-unting nagsisimula dahil nga sa pandemya. Kaya it is understandable kung hindi makapagbigay ng malalaking regalo or yung iba ay wala talagang maibigay na regalo ang ating mga ninong at ninang. Ngunit muli nating dapat ilagay sa ating puso at isipan kung sino nga ba ang tunay na regalo ngayong Kapaskuhan. Bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang Kapaskuhan taon-taon? Ito ay para gunitain ang tunay na regalo ng Pasko, si Hesukristo, ang ating manliligtas. Para kay Maria at Jose, si Jesus ay isang magandang regalo na dumating sa kanilang buhay. Kung sa simula, hindi nila maintindihan kung bakit sila ang pinili ng Diyos upang maging magulang ni Jesus dito sa lupa. Ngunit sa bandang huli, ay kanilang tinanggap ng buong puso si Jesus sa kanilang buhay. Niyakap nila ang kanilang misyon na maging magulang ni Jesus bilang isang regalo ng Diyos sa kanila. At naipanganak nga ni Maria si Jesus. At sa ating ebanghelyo sa linggong ito, pumunta sila sa templo upang dalhin doon si Jesus, upang tuparin ang isang seremonya ng kanilang paniniwalang Judaismo, in Judaism. Para sa kanila, kailangang italaga sa Diyos ang mga panganay na lalaki. At ito nga ang ginawa ni Maria at ni Jose sa kanilang panganay na anak na lalaki. At sa pag-aalay ni Maria at ni Jose kay Jesus sa Diyos sa templo, doon ay natagpuan sila ng isang babaeng propeta na si Ana. Ito ay nagalak at nagpasalamat sa Diyos dahil sa tagal ng kanyang pagdarasal sa Diyos ay dumating si Jesus na siyang tutubos sa Jerusalem. Si Jesus, para sa kanya, ay isang regalo ng Diyos. Dahil dito, siya ay nagpasalamat at nagpapuri sa Diyos. Kung si Jesus ay regalo para kay Maria at Jose, ganun din naman si Maria at Jose para kay Jesus. Sila ay mga regalo din ng Diyos para kay Jesus. Si Jesus ay Diyos na totoo at tao din namang totoo. At bilang tao, kailangan ni Jesus ng mga taong gagabay sa Kanya, mag-aalaga sa Kanya, mga taong mamahalin siya. At si Maria at Jose, ang regalo ng Diyos para sa kanila, para sa Kanya. Sila ang naging pamilya ni Jesus dito sa lupa. Inihanda ng Diyos si Maria at si Jose upang maging magulang ni Jesus. Naging mabubuting magulang si Maria at Jose para sa Kanya. Sabi nga sa Ebanghelyo, Jesus grew in stature and strength
and was filled with wisdom. Nangyari ang mga ito dahil sa tulong ng mabuting pagpapalaki ni Maria at Jose kay Jesus. Kaya kung ating titignang mabuti, ang bawat isa sa Holy Family, si Maria, si Jose at si Jesus, ay pawang mga regalo galing sa Diyos para sa isa't isa. Ngayong Kapaskuhang ito, hindi man tayo nakakuha ng mga material na bagay bilang mga regalo, naway wag nating makalimutan na pasalamatan ng Diyos para sa ating pamilya. Higit pa sa kung anumang mga material na bagay na ating natanggap ngayong Kapaskuhan, naway lagi nating makita sa ating buhay na ang ating pamilya ay ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Sabi nga, hindi natin maaaring piliin kung saang pamilya tayo ipapanganak. At walang perpektong pamilya. Pero ganun pa man, sa pamilyang ito pa rin tayo unang natutong magmahal. At ganun din, dito rin tayo unang nasaktan. Yung iba marahil, walang nakagis ng tatay o nanay. Marami ang single parents sa ating lipunan. Ipagpasalamat natin sa Diyos na may mga taong umaaruga sa atin at nagmamahal sa atin. Naway itong pandemyang ito ay nagbigay ng importanteng aral sa atin bilang pamilya. Ilang buwan din tayo na hindi makalabas sa ating bahay at maraming araw ay nakasama natin sa loob ng ating tahanan ang ating pamilya. Kung dati si Daddy ay sobrang busy sa work, ngayon may oras na siya para kausapin ang kanyang mga anak. Kung dati si Mami ay siya lang yung gumagawa ng mga trabahong bahay, ngayon yung kanyang mga anak ay maari na siyang tulungan sa mga pagluluto or paglilinis sa kanilang tahanan. Kung yung dati yung mga anak panay barkada lang ang inaatupag, ngayon nakikita nila ang importansya ng kanilang mga magulang upang makapag-banding sila sa loob ng kanilang mga tahanan. Sana nakita natin ang kahalagahan ng ating relasyon sa ating pamilya, sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo. Sana ngayong Kapaskuhan, makita natin ang bawat isa bilang regalo sa isa't isa. Dahil ikaw, ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong kapatid, ay higit pa sa anumang material na bagay na maaari mong makamit sa iyong buhay. Ang bawat isa sa atin ay regalo ng Diyos para sa isa't isa. Kaya kung tatanungin ka ng asawa mo, ng nanay or tatay mo, or ng kapatid mo, kung anong regalong gusto mong matanggap ngayong Pasko, isa lang ang iyong isasagot. Ikaw lang, sapat na.